Kamusta pong muli mga katambay? Nagbabalik po muli si Kamanong po. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong lingkod. Ito po mga katambay, meron po tayong kukomentuhan pong muli. Samahan niyo pong muli si Kamanong. Komentuhan po natin itong nakaraang araw po, balita po ito sa mainstream media mga katambay. Ang Pangulong Marcos po ay dumalo po kasi dito po sa Golden Anniversary po ng Publisher Association of the Philippines Uncorporated mga katambay o PAPI na tinatawag. Dito po nagpahayag po ang Pangulo at talagang tahasan na naman po siyang humihingi po ng suporta o tulong dito sa sinasabing publisher na talagang kumontra po o kontrahin po ang mga fake news po sa mainstream media, sa social media mga katambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin mga katambay. Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginintoang gabi ng Publishers Association of the Philippines Incorporated o PAPI na ginanap sa PICC sa Pasay. Kaugnay niya, nasa linya ng telepono si Joshua Garcia. Joshua? Yes, Dayan, tama ka dyan. Personal nga na dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Golden Anniversary ng Publishers Association of the Philippines Incorporated o PAPI ngayong araw dito sa PICC Pasay City. Dayan, naging maikli pero makabuluhan ang talumpati ng Pangulo. At sa kanyang mensahe, pinuri ng punong ehekutibo ang PAPI sa kung paano nito pinangalagaan at protektahan ang malayong pamamahayag. Nanawagan niya si Pangulong Marcos Jr. sa mga mamamayag na pangunahan ng pagbabago kung saan binigyan din niya ang kahalagahan ng pagiging responsable lalo sa mga issue ng misinformation pagdating sa social media. Sa huli dayan, hindi kaya rin ng Pangulo ang mga journalists, miyembro ng media na sumabay sa innovation, mag-adapt. Pero tiyakin na hindi makukompromiso ang prinsipyo na pinagtibay na ng mahabang panahon. Samantala dayan ang nasabing kaganapan na may tema na Back to the Past while facing the current challenges and welcoming the future of publishing in the Philippines, kung saan ngayong gabi ay ginugunita rin ang ilang milestone ng asosasyon sa nakalipas na 50 taon. At yan muna ang mga pinakuling balita. Balik sa Dayan. Maraming salamat, Joshua Garcia. Yan po mga katambay, ang sinabi po ng balita mga katambay dito po sa PTV4 po ito mga katambay. Talagang ang Pangulo po, talagang humihingi po, ang suporta po niya ngayon na kinukuha po ay sa mainstream media po mga katambay. At talaga po tahasan po niya sinabi na halos po ngayon sa social media ay puro fake news na po ang mapagkukuha raw po halos sa social media mga katambay. Naalam naman natin ang social media ang isa sa nagpanalo sa kanya mga katambay nung mga panahon na bahong mabaho o napakabaho po sa mainstream media ang kanila pong iplidong Marcos, di po ba? Nang napakatagal na panahon. Napakatagal na panahon po binakbakan ng mainstream media ang iplido pong Marcos magmula po doon sa kanyang ama na si dating Marcos Sr. Di po ba? Pati po yung hindi pagpapalibing po sa libingan ng mga bayani ng kanyang ama for how many long years. Di ba? Na talagang binabakbakan po ito ng mainstream media mga katambay. Kaya napakarami pong gamit ng mga panahon na mabaho po. Di umano ang kanila iplido sa mainstream media, di ba? Napakarami po diyan talagang napakinggan po natin lalo po nung kabataan po na inyong lingkod si Kamanong, talagang puro sa mainstream media po naririnig na inyong lingkod ang mga sinasabi pong mga kasamaan ng pamilya Marcos, di ba? Lalo na po yung pagdeklara ng martial law, di ba? Puro sa mainstream media po 'yan na pinapalaganap, di ba? Nung panahon na 'yon, martial law, pagnanakaw, pagpatay, diktador, di ba? At napakaraming ninakaw sa bayan, ill-gotten wealth, di ba? At napakarami pang iba. Puro po sa mainstream media yan, mga katambay. Yung sinasabi nga ni Kamanong, magmula nung kabataan ni Kamanong, na talagang narinig na inyong lingkod ang yung mainstream media about sa talagang lahat ng klaseng paninira sa pamilya Marcos ay nasa mainstream media, mga katambay. Nung panahon na napatalsik po ang pamilya Marcos sa Malacanang,
Di ba? Nagkaroon po ng people power. Media pa rin po ang talagang nagpahayag noon. Di ba? At talagang puro paninira ang ginawa po sa pamilya nila halos ng mainstream media. At kaya lang po sila bumango at talagang naibangon muli ang kanilang eplido, ang Marcos, mga katambay, di ba? Dahil nung mauso na po ang social media. At napakarami na pong vlogger ang nag-vlog dahil yung paniniwala po na hindi naniniwala ang mga Marcos ay korap, magnanakaw, diktador, di ba? At hindi maayos na pagpapatakbo ng gobyerno at kasama pang human rights, di ba? Napakarami pa iba. At sinasabing ang mga Marcos magagaling magpatakbo ng gobyerno, di ba? Sa social media po lahat naganap 'yan, di ba? Para bumangon muli ang Marcos, di ba? At ang isa pang pinakamalaking tulong na nagawa sa pamilya Marcos, isa na siyempre ang social media. Pero ang pinaka the best na nakatulong po sa kanila sa haba ng panahon, ang kanilang magulang ay hindi mailibing-libing dun sa sinasabing karapat-dapat sa isang pangulo ng Pilipinas kung saan ang tamang himlayan nito, di ba? Sa libingan ng bayani. Tanging isang presidente lang ang nakagawa nito sa kanila, mga katambay. Yung presidente na nasa Mindanao na sinasabi ngayon napakasamang presidente sa administrasyon ng bagong Pilipinas, di ba? Tanging siya lang ang nagkaroon ng yagbols, si dating Pangulong Duterte. Ang nakatulong lang po, nagkaroon ng yagbols, sinanggal lahat ng batikos ng mainstream media noong mga panahon na yon. Lahat ng batikos ng mainstream media, sinalo lahat ni dating Pangulong Duterte. Dahil doon sa sinasabing political will niya, pinaglaban niya ang dating Pangulong Marcos Sr. Di ba? Yung sinasabing ito'y diktador, mamamatay tao, hindi pwedeng mailibing sa libingan ng bayani. Wala po silang nagawa sa pagiging political will o sinasabing may pagka-yagbols, may yagbols na Pangulo. Dahil napakagaling na Pangulo at napakagaling na abogado ng isang dating Pangulong Duterte. Di ba? Talaga pinaglaban niya yung karapatan ng Marcos Sr. na mailibing sa sa libingan ng mga bayani. At ang mainstream media, katulong po yun, mainstream media, na meron po mga kritiko, napakaraming kritiko po ng mga Marcos na talagang gusto pang pahukay, tanggalin doon sa libingan ng mga bayani. Nakalibing na, gusto pang hukayin. At galit na galit halos ang mainstream media ng mga panahon ngayon. Mga panahon na yun. Pero ngayon, saan po kumakapit ang Pangulong Marcos Jr.? Sa mainstream media. Di ba? Sa mainstream media. Kasi, nakita po kasi na social media, yung lahat ng pinangako niya, hindi po na-implement, hindi natupad. Di po ba? Nawala. At yung halos lahat ng sinamahan po ngayon ng Pangulong Marcos, yun po yung halos isinusuka po ng mga Pilipino lalo sa social media, di ba? At yung sinasabi pong isa pang proyekto na itutuloy po yung mga programa na nasimula ng dating Pangulong Duterte, hindi po nagawa, mga katama, hindi halos nagawa. At ang isa pang kinagalit po ng mga nasa social media, ang isa pang ipinagtampo o kinagalit sa Pangulong Marcos, yung ipolitika mo, i-demolition job mo, yung taong nakatulong sa'yo, nakatulong sa pamilya mo. Number 1 po ang dating Pangulong Duterte. Real talk po tayo. Kahit po maraming kritiko na po ang dating Pangulong Duterte, yan po ang nangyari sa bayan natin. Yan ang realidad, yan ang real talk na nangyari sa pamilya Marcos. Walang Marcos sa Malacanang kung walang Duterte na naupo sa Malacanang at walang BP Sara na taga Mindanao. Di po ba? Yan po real talk nun. Kaya po, ano po ang nangyari? Di ba? Nagalit halos ang mga sumusuporta po
sa ating Presidente Junior, Marcos Junior, nung talagang i-political na nila, i-demolition job na po nila ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte. At syempre po ngayon, ang BP Sara, yung sinasabi nila, di ba, na unit team, di ba? Nawala na unit team. Kaya po, wala pong aasahan talaga. Wala na po kasing aasahan ng Pangulong Marcos sa social media. Maliban na lang po dun sa mga sinasabi po na di umano, mga bayaran, yung mga GCash vlogger, saka yung mga sinasabing mga isimada vlogger, yan na lang po ang tumatangkilik po sa Pangulong Marcos sa social media, mga katambay, dahil may bayad nga, mayroong busal. Pero karamihan po ng talagang may pagmamahal sa bayan katulad na inyong lingkod, never po mabubusalan dahil bukas po ang mata at isip na inyong katambay sa nangyayari po sa ating bansa, mga katambay. At mas gusto po ng inyong katambay yung may political will at may yagbols, may pagmamahal sa bayan, may pagmamahal sa Pilipino, hindi sa mga oligarko. Di po ba, mga katambay? Pilipino muna, bayan muna unahin mo, hindi bulsa. Hindi pakinabang. Di po ba? Kaya wala na pong ibang lalapitan o tatakbuhan talaga ang Pangulong Marcos Jr. Kung hindi, lunukin na lang niya na bumalik kahit ng mainstream media ay talagang matagal na panahon silang niyurakan ng kanilang pamilya. Talagang pinag-aapak-apakan, pinagbabato ng mababahong salita at kung ano-ano pa, basura. Pero no choice na po siya. No choice po siya dahil basag na po kasi ang pula ng Pangulong Marcos Jr. Komento na inyong lingkod sa social media. Kaya wala na siyang choice kung hindi dumikit sa mainstream media. Siyempre, alam naman natin. At siyempre, alam din po ng mga kababayan natin, di umano, na nagagamit din po ang pera ng mga Pilipino, mga taxpayer yata, di umano, para din ipantakip, para bumango rin at mahawakan po ang mainstream media, mga katambay, ng bansa. Marami pong nagsasabi di umano na kaya po halos lahat ng mainstream media rin ay bumango muli ang Marcos dahil daw po sa pera, mga katambay. May katotohanan po kaya ito na talagang biglang nagbago ang ihip ng hangin ng mainstream media sa mga Marcos dahil sa pera? Kaya nagtatanong lang din po si Kamanong dahil yan po ang umuugong po sa ating mga kababayan, mga Pilipino, na bigla pong nagtaka ang ating mga kababayan pagdating sa mainstream media, sa pamilya Marcos. Yung dating sinusuka ng mainstream media, ang pamilya Marcos sinusuka. At talagang basura ang tingin ng mainstream media. Pero ngayon, kay bango-bango po ng pamilya Marcos sa mainstream media. Kaya pati si Kamanong nagtataka, bakit biglang bumango ang pamilya Marcos at wala na pong nakikitang korupsyon at anomalya ang mainstream media ngayon. Hindi po katulad nung hindi pa Pangulo ang Pangulong Marcos Jr. Napakaraming nakikita ng mainstream media ang baho, korupsyon at human rights ang mainstream media. Pero ngayon, bakit kaya? May katotohanan kaya, mga katambay, na malaking pera kaya ang involved, kaya mananahimik at walang makikita na ang mainstream media? Bulag na dahil napakaraming issue ng Pangulo, lalo sa droga, na hindi man lang kinakagat ng mainstream media. Yung mga korupsyon, yung mga sobra-sobrang paggamit ng pera, yung perang nawala sa flood control, yung pera na usapin sa PhilHealth, yung pera sa Lotto, di umano, at yung mga napakarami pang pera katulad ng Maharlika Fund, di ba? At yung paglaganap ng droga, krimen na naman sa ating bansa. At yung dumadaming mga smuggler na nananatiling smuggler pa rin, mga katambay. Napakaraming issue na nagiging bulag, pipi at bingi ang mainstream media yata, mga katambay, na nakapagtataka. Ibang-iba nung panahon na hindi ang Pangulong Marcos Jr. nung panahon na yon na hindi po sila Pangulo. Hindi siya Pangulo. Iba ang pananaw ng mainstream media sa kanila. Napakabaho. Pero ngayon, napakabango. Walang nakikitang anomalya, mga katambay. Walang korupsyon. Wala lahat.
Kaya nagtataka rin po ang inyong lingkod mga katambay. Kaya ngayon, halos lahat po ng mainstream media ngayon ay talagang puring-puri po. Puring-puri ng ating Pangulong Marcos ngayon Jr. mga katambay. Lahat na kanyang dinadaluhan, katulad po itong PAPI, itong Publisher Association of the Philippines, incorporated o uncorporated, talagang itong PAPI, talagang sinasabi niya tahasan na humihingi siya ng pabor o tulong na labanan daw ang mga fake news sa social media. Pero, ang komento po na inyong lingkod, ang social media ang malakas para makapagpanalo sa isang politiko. Yan po ang totoo. Real talk. Di po ba mga katambay? Kaya po, ano po masasabi nyo nito mga katambay? Sa nangyayari na po ngayon, bumabaliktad na po ang sitwasyon. Yung dating social media na nagpabango at humingi ng tulong at ginamit na rin po ng Pangulong Marcos yan dahil mismo siya ay nasa social media, di ba? Kaya kaya mga kababayan ko, lalo po yung mga OFW, karamihan po dyan, halos social media ang gamit ng mga OFW. Kaya alam ng mga kababayan natin, mga katambay na OFW, ang tunay na realidad. At alam din nila ang sitwasyon sa nangyari sa pagbabalik ng pamilya Marcos, kung saan po sila nag-umpisa at kung sino po talaga ang nakatulong sa kanila para sila'y bumango muli at makabalik at lalong-lalo na doon sa kanilang ama na naipalibing sa libingan ng mga bayani. Kaya mga katambay, tingin din ni Kamanong, walang magagawa ang mainstream media sa lakas at puwersa ng social media. Di po ba mga katambay? Dahil subok na po yan. Ilang halala na po ang naganap na puro na diretso sa inidoro. Di ba? Diretso sa inidoro. Ang nangunguna lagi dyan, social media. Real talk. Yan po, totoo. Di ba mga katambay? Muli po si Katambay Manong. Maraming salamat po sa gusto po ng ating maliit na channel, Tambayang Makabayan, sa YouTube at TikTok. At syempre po, maraming salamat din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Ay maraming salamat po mga tambay. At hindi nyo po iniiwanan ang ating maliit na channel at nananatili po kayong tumatangkilik po sa ating maliit na channel. Maraming salamat po mga tambay. Sa muli, paalam, ingatan nawa. Bye-bye.